Paano hindi ma-distract ng pussy? Kasi yung sagot ko malupit eh. So kayo muna yung mga hindi malupit na sagot. Ano ba yung oy? Okay. Diba distracted ka na? Lagi nadidistract to ng pussy. Hindi talaga eh. Minsan ang iniisip ko bakit hindi ako nagpapadistract sa pussy. Kasi pwede akong mapahamak pag ginalo ko yung babaeng yun. So kasi, So nag-iisip ka logically. yes, Logic, oy. okay. Oh, Pwede ako mapahamak doon eh. Pwedeng mabuntis So, fear ko siya, ba to? Fear? mapikot ako, or kasuhan ako, or ano man. So you impose fear on yourself, tama? Yun. Pag nagpa-distract ako sa pussy, baka Hindi, masira. baka depende yun sa sinasabi niyang pussy. Kung baga titingnan mo muna, baka pag na-sex ko to, magdala pa siya ng gulo sa buhay ko. Baka parang yun ang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya. Oo, kumbaga dapat hindi ako mapadistract sa kahit anong May good klaseng pussy, babae. bad pussy. Parang, Di ba? Parang, yes. alam ko sa goal ko Yes, na yes. sharp lang dapat sa gagawin. dito, Huwag B. magpa-distract din. Labas ka na lang ng kwarto. Di ba? Logic lang, bro. Simple as that. I'm a simple man. Yes. Paglabas mo ng kwarto, di mo makikita yung puke. Tama ba? Tama nun. Tama doon. Okay, pre. Alright. Ikaw na Ace, ikaw na Ace, ikaw na Ako, pre. Huwag mo lang muna tingnan. Balikan mo na lang pagtapos ng gagawin mo. Okay. Pwede. Tingin ka muna, no? Boy, tip! May ginagawa ka pa eh. Pwede naman yun ah. Sige, go. Ikaw na dong. May isa pa ako, oy. Sige, may isa pa daw si Doibu. Dapat, kunyari nandyan na yung babae, lahat ng klaseng distraction, arte, yayain ka or ano man, dapat sabihin mo dun sa babae, huwag kang ganyan, mas malaki yung goal natin. Mamaya mo na ako distractin. Atakein mo muna natin yung dapat natin gawin. Gawin na lang nating reward. Sa'yo. Yes, sir. Ha? Gawin mo na lang reward. Ako na rin Wala ka dong. Hello. Yan. Ayun dapat yung sasagot ko eh. Gawin mo na lang reward. Uy, nawala ulit. Nakakasing ganito, hindi mo naririnig sarili mo. Gamit ka na lang ibang mic. Yan, Koy. Gawin mo na lang siyang reward. Oh. Kumbaga kahit nakabuka ka dyan sa harap mo, kung may ine-edit ka, sige, edit lang muna ako. Mamaya ka sa akin. Kaysa gawin mo distraction. Okay, good. Gawin mong reward kaysa Gano'n namin nakikita eh. Okay, ikaw, Kicks. Paano di mo magpa-distract sa pussy? Oo. Kailangan mo ng matinding disiplina. Ano na? Matinding disiplina. Okay. Yun lang. Alright. Okay, Frank. Dito sa I think about the better things in life eh. Kasi usually yung mga lalaki, akala nila best experience na yung babae. Sa akin, sobrang dami ko pang may experience na iba eh. So, yun ang iniisip ko, madedelay yung mga mas malalaking experiences ko na yun kung magpapadistract agad ako dito eh. Kasi pag na-reach ko rin yung malalaking experiences na yun, for sure, endless amounts of pussy, guaranteed. Pag na-hit mo lahat ng gusto mo mangyari as a man, dog. So, para sa akin yun, I look at the bigger things in the future. low. Okay. Game. Sa akin naman, para hindi ka ma-distract ng pussy, sa tingin ko, kailangan marami kang options ng pussy. Mas mahirap kang ma-distract ngayon talaga pag ganun. Kasi ngayon, pag marami kang options ng pussy, ano na lang yung isa sa'yo? Di ba? Marami ka na eh. Hindi ka na, kumbaga, hindi ka na gutom dun masyado. Kaya lang naman nadidistract yung mga ibang lalaki sa pussy kasi yun na lang yung yun na lang yung pusing dumating. Yun na lang yung pusing pumansin sa kanila. Tapos alam nila na pag hindi nila pinatus yun, matagal na naman ulit bago magkaroon na naman ng pussy. So ngayon, kung marami kang options ng pussy, paano ka madidistract? Sasabihin ko yun. Di ba? Paano ka madidistract nun? Nandiyan na yan eh. Pwede mo, nandiyan naman yan eh. Mamaya na nga lang yan. Gawin ko muna to. Total, di man ako mauubusan yan eh. Only naman yung ganyan ko eh. So gawin mo ganun. Para sa akin, talk to as many girls as possible talaga. Ganun talaga para hindi ka na-distract sa kanila. Guys mo, parang yan, okay, sa setup namin dito sa bahay, okay, may 3 dito. Paano ako ngayon madidistract ng isang pussy sa labas? May 3 na dito na instant eh. Oh. Diba? So ngayon, nakaka-focus talaga ako sa shit ko. Ngayon, kung meron mang isang babae na gustong pumasok dito sa akin, ngayon kailangan niya tuloy maglapag ng totoong value talaga, hindi yung pwedeng pussy lang. Kasi para sa akin, meron na ako niyan eh. Oo nga. May mga ganyan na ako eh. So anong malalapag mo ngayon dito sa table namin? Diba? Ganyan. Church ko eh. Ano tuloy siya, ma-challenge tuloy siya. Ngayon kasi sanay siya na ang pang entrance fee lang niya is yung pussy niya eh. Ngayon mapapaisip tuloy siya, fuck. What else can I offer? Oo, hindi ko mag-aano yung pussy ko ah. Di ba? Parang gano'n. Alam Anong nila ma-offer matitake ko? advantage nila yung mag-send sila sa'yo ng katawan eh. Oo, ng mga nudes. Oo, minsan may nakausap ako. Video call, kinausap ako, siya.
Nasa CR siya na nawala. Tapos sabi ko sa kanya na, di ko na siya sinagot ko eh. Parang sinabi ko sa kanya na, di ko kailangan nung katawan mo para hindi yan yung way para ma-attract ako sa'yo. Gago pre, baka scammer yun, in-screenshot ka. Hindi ko nga Nakatakip pinakita yung mukha ko. niya. tinakpan Malamang ko yung ganun yun. camera. Malamang scammer yun. Diba? Pero yun yung tol, kadalasan sa mali ng mga lalaki tol, dahil lang, Wala. ang tawag doon, Walang meron option, silang boy. Scarcity. Basta, Yun, scarcity. Tama. Scarcity sila ng pussy. Kaya mabilis silang ma-distract. Kaya madali silang ano yun, madali sa patibong ba? O mabait. Oo, mabait. Kahit pamaling, let's say, itong babaeng to, pag nakapasok ka sa relationship niya, tapos maggugulo lang yung buhay mo, hindi niya naiisipin ngayon yun. Kasi ang gusto lang naman niya, hindi, Pussy, matagal na pussy. akong walang pussy. Yun. Sige na, Pussy. kahit kitang-kita ko na ang lahat ng red flags, Magpapadistract pa rin ako. sige, anuhin ko pa rin to, papatulan ko pa rin to, dahil baka wala na ulit dumating eh. O, diba? Yun. Options nga at saka I think confidence na kaya mong makipag-usap or Yes. hindi naman kumuha pero basically yun, kumuha ng babae Yes. as a partner. Yes. Kapag meron ka ng ganong confidence, halimbawa may lumapit sa'yo or may type ka tapos may kailangan ka pang gawing mission, hindi pa pwede talaga at that moment. Pwede mo pigilan yung sarili mo kasi kaya ka naman bukas ulit eh. Oh. Lalabas lang ulit ako bukas, ilang babae na yung kaya kong kausapin ulit eh. Yun nga eh, So, mapaprioritize ko ngayon kung ano talagang dapat kong gawin. Kasi kung gusto, at babae mode ako ngayon, wala namang problema eh. Lumabas ako ngayon, punta akong BGC, punta akong Makati, umupo ako doon, kumuha ako ng bote, dadating yung mga yan. O mag-IG ka, mag-DM ka, dadating yung mga yan. Like anytime, nandyan naman sila eh. Kung confident ka na ganun, most likely hindi ka magpapadistract. Kasi pag hindi ka confident at may nagdi-distract sa'yo na babae, parang, shit, chance ko na to. Minsan lang dumating to eh. Iiwan ko na lahat. Iiwan ko pati asawa ko. Di ba ganun yun? Balikan na ng lahat to. Kasi may pusing dumating na bata, malupit eh. Yun. Kaya nga yung ibang lalaki, nag-cheat talaga sila na parang sinasabi na, kumbaga madali silang mag-cheat kasi hindi sila confident na may darating naman ulit na ganyan. So ngayon, kahit sino na lang talagang lumandi sa kanila, papatol sila. Let's go. Di ba? Let's Ganun. go. Kasi, let's go agad. Kasi ngayon lang to eh. Feeling ng mga yun, naswertihan sila eh. Nagsisettle Di ba? or less sila. Feeling nila naswertehan sila. Ganun. Ako minsan binabaliktad ko ngayon yung ano ko tol eh. Yung perspective ko diyan sa akin, siya ang masiswertehan pag pinatulan ko siya. Pag mo nga yung mindset na yan, o yung anak ni God, yan, sobrang tumatak sa akin yung mindset mo na yan eh. Okay. The way ko tingnan kasi to, ako talaga, ewan ko nagagalit nga yung mga tao pag sinasabi kong sa tingin ko anak ako ni God. So ano ba, hindi ka anak ni God? Anak ka ni Nino? O pag sinabi mong hindi ako anak ni God, so matutuwa na kayo nun? Oo, di ba? Para sa akin naman, lahat talaga tayo anak ni God. Ginawa na tayong mga lalaki, lahat tayo anak ni God. Hindi lang lahat nagpapaka-anak. Yun nga, kaya nga siya may paborito eh. Yung mga paborito niya, yun yung mga umaasa talagang anak niya. Yung mga hindi niya paborito, yun, yung mga tatamad-tamad. Parang kunyari, anak ka nga ni God, masipag ka talaga, malinis ka, sharp ka, marunong ka makimausap sa mga tao, lahat ng shit mo inaayos mo, on point ka, hustling ka talaga, lahat talaga inaayos mo, anak ka nga ni God, kumbaga nire-represent mo talaga si God. So ngayon si God matutuwa ngayon siya sa'yo, kaya kanya i-bless ng i-bless. Ngayon pag hindi mo nire-represent si God na tatay mo, Pinapamigay mo lang yung, di ba? Pinapamigay mo lang lagi yung... pati yung edits mo, kung parang yan, kung kani-kanino mo lang binibigay yung edits mo, hindi siya gawain ng anak ni God. Yun mismo. Kasi Hindi siya- kung anak ka ni God, tol, medyo mahirap makuha yung Mahirap. edits mo. Anak ka ni God eh. 'Di ba? Para sa akin, swerte ka pag pinasok ko to sa iyo. Ganun sa akin 'yun. 'Di ba? Hindi ako ang masiswertehan sa iyo. Parang 'yan. Kunyari, okay, tingnan mo yung mga, let's say, lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko. Ako ba naswertehan sa kanila o sila talaga ang naswertehan dahil may history kami? Lahat ng Ano ang dumaan- pagmamalaki ko ngayon sa kanila? May belt ko ba? Hindi. Ako na nga yung pinaka-kwento nila, yung pinakamagandang kwentong dumating sa kanila. Ito. Minsan nakakalimutan rin ng ibang lalaki yun, tol. Ng ibang malulupit na lalaki. Yun. Tol, ang dami kong nakikilalang successful naman na lalaki. Ginawa nila lahat ng shit nila, nakakalimutan nila yun. Sa tingin nila, sila pa ang naswertehan dahil dumating tong Hindi na sila babae. yung swerte. Oo. Hindi nila nakikita na tol, yung babae yung swerte sa'yo. Pag pinatulan mo yun, gaganda buhay ng babaeng to. Malalagay siya sa tama. Plus, kumbaga pag ipopost kayo sa Instagram, kumbaga mas swerte talaga tignan yung babae dahil ikaw yung high value sa equation na to eh.
'Di ba? Minsan nakakalimutan ng mga nakikilala ko, nakakalimutan Tsaka tol, talaga napaka nila. big deal para sa akin na ibigay mo yung sarili mo sa babae. Kasi para sa akin, every time na pumipili ka ng babae na makasama, makasex, maka-live-in o whatever, kahit lumabas lang kayo ng mall kumain, inaalay mo yung buhay mo sa kanya as a man. Why? Pag merong threat na lumapit sa inyo o kumakain kayo sa restaurant, whatever, kikidnapin yung babae mo, anong gagawin mo? Papanoorin mo o papalag ka? Kahit may baril yun, papanoorin mo lang o papalag ka pa rin? Papalag ka eh. Kahit 2 weeks mo palang dinidate yan eh. 'Di ba? May kahit papaano may ganun kang instinct na as a man, Oo. kailangan mong i-save tong babaeng to. Tapos kung sino-sino lang ginaganon mo, eh paano kung wala naman pala siyang ino-offer na value para sa'yo? Ikaw unang-una, buong buhay mo na agad yung ino-offer mo sa kanya. Kasi ikaw ngayon magtatanggol sa kanya eh. So basically, kahit sino kasamang babae as of the moment, nakatali yung buhay niya sa'yo. Yung safety niya nakatali sa'yo, survival niya nakatali sa'yo as of the moment. Kung magkaroon ng sunog, anong gagawin ng babaeng una? Titingin sa lalaking kasama niya. Yup. Ang gagawin natin. Di ba? Natin. Di ba? Ano ang gagawin natin? Yun ang tatanungin niya, di ba? Bihira naman yung babaeng, kuha ng fire extinguisher. Hindi! Nasaan? Anong gagawin ko? Masusunog na tayo. Di ba? So, ganun ko kabigat tignan yung bibigay mo yung sarili mo sa babae. So, kaya kailangan, bigyan mo talaga ng importansya muna. Ano muna ba ang binibigay niyang value sa buhay mo bago mo i-exchange yung sarili mo sa kanya? Kasi sino ba talaga ang nakikisali sa buhay nino? Ikaw ba yung sumasali sa buhay ng babae o baliktad? Yung babae naman talaga yung sumasali na buhay sa'yo kung naset up mo ng tama yung buhay mo eh. At yun ang tama talaga, Yun yung babae talaga. ang pupunta sa mundo mo. Exactly. Mali naman yun kung yung ikaw Ano, queendom? Oo, iikat ko sa mundo ng babae. Kaya nga kingdom. Mali yun eh. Pumasok ka sa amazing na mundo ko. Kaya nga mas maganda, gawin mo amazing talaga yung life mo. Meron kang, kumbaga meron kang G lifestyle. 'Di ba? O ikaw ang umikot dito dahil mas malupit yung lifestyle ko eh. 'Di ba? Alam mo, bumaba ako sa lifestyle mo. 'Di ba? Kaya tama yung sinasabi mo yun about sa protection. Kasi kaya ganun, mamimili talaga ako ng babaeng papatulan ko ngayon dahil tayo na poprotektahan kita eh. Tsaka ang laki ng possibility na mabuntis mo siya eh. Yes. Napakalaking posibilidad nun eh, di ba? Mabutas yung kondom mo. Oh. Yun, mamimili ka ng yun, kaya maarte. Tayo dapat sa pagpili. Maging maarte kayo sa babae. Yung iba kasi, I'm simple man. I see tits. Oh. I marry you. Ako kasi tol, para sa akin tol kasi yung iba kasi, ang mentality nila, hindi, bebangin na yan. May mga nakakausap akong gano'n, hindi, bebangin ko yan. Kahit sino talaga, bebangin ko yan. Para sa akin tol, tangina, kumbaga para sa akin tol. Parang may mali ko eh. Saan sila lahat Hindi tol Wiki. Hindi tol, eto okay, kay Kika. Yung way ni Kika, Yes, sir. trabaho, the way siya bumembang is trabaho eh. Kaya siya Cardio yun, ganito, cardio. hindi, ganito yun eh. Yung mga ibang kilala kong ganyan eh, bibembang sila ng babae para makahanap sila ng maayos na babae na pwede nilang ilagay sa team nila. Yung iba kasi ang gusto lang nila magpalabas lang. Wala na, tas yun na yun. Hindi. May not the same, bro. May mga kilala talaga ako na trabaho nilang bumembang talaga ng babae. Ako naman, ang way ko, kasi kung isipin mo, bebembang ka ng babae, mga 4 hours yung i-spend. Kailangan 6 mo ng hours oras pa doon, kasama tol. pa yung mga biyahe. Yes, sir. Kwentuhan pa kayo, mga ganun shit. Maraming time kukuhain nun, tol. So kung mag-i-spend ako ng 6 hours dito, dapat yung may mapapala yung team ko ngayon nito. Diba kasi 6 hours to eh. Matitikman niya yung glorious cock ko, tapos wala akong Totoo, wala akong makukuha pabalik. Oh, kaya mapili talaga ako. Ewan ko lang kung magigets nila ako ah. Pero so, hindi lang ako mag-gets, di ba? Basta sana makarating kayo sa gantong sa gantong level ba? Yes, sir. Nang magigets nyo tuloy ba na kasi malamang yung iba hindi nila magigets na mamimili ako? Hindi, papatusin ko lahat yan. Ang sarap-sarap niyan eh. Hindi mo kasi nagigets na Let's go. Oh, hindi pa kasi sila nakakaranas na talagang maraming nagdi-DM sa kanila, na maraming nagpapapansin sa inyo. Ngayon magiging mapili ka talaga. Kaya nga sa tingin nila, yung mga talagang playboy na sa tingin nila lahat yung pinapatos nila. Hindi yung mga talagang maraming chicks na lalaki, maarte talaga yun sila. Ang dami nilang options na eh. Di ba? Maarte yun sila. Yan sa tingin ng mga tao, sa tingin nila siguro lahat, pinapatulang ko lahat ng babae. Sino yung artista ko yung not 24 lang pababa yung dinidate niya? Si Leonardo DiCaprio, 25 years old lang lahat ng Ayun, parang girlfriend niya. mapili yun. Sobra, di ba? Oh. Sipin mo, ilang taon na siya. Ilang taon na, di ba? Oh.
Oh, ma-artist talaga Maarte siya. na ganun. agad siya. Kasi marami siyang option dun. Tol, hindi ka lang naman maarte sa babae pag wala ka talagang options. Pag, pag uhaw ka talaga. Kaya kung sino-sino pinapatulan nyo. Kaya nga yung ibang mga nasa relationship dyan, yung mga girlfriend, grabe sila ka silosa. Kasi alam nila, yung lalaki nila madaling madagit talaga eh. Oo, totoo. Diba? Totoo. Yun naman talaga yun eh. Oh. Kaya pag alam ng mga pag alam ng mga babae mo na ito si daddy hindi madaling madagi to kasi kami nga nahirapan kami pumasok dito eh. Goods lang yan. Ngayon pag meron namang pinatulan si daddy malamang deserve ng babae yan. Or Positive ba? or tinatry niyang magkaroon ng bagong team member kami dito. Basta ganun. Hindi niyo magigets basta ayaan niyo na. Hindi mo na kailangan explain ko eh.